Kung matagal ka nang nagtataka kung bakit, may mga lalaking hindi naman sobrang gwapo, hindi naman sweet, hindi rin pala chat, pero parang kusa na lang na-attract ang babae sa kanila. Malamang nararamdaman mo na may mali sa mga tinuro sa'yo dati. Sinabihan ka na maging mabait, maging consistent, mag-effort palagi. Ipakita mo raw na gusto mo siya. Pero habang ginagawa mo yon, mas lalo kang nagmumukhang option, mas nawawala ang respeto at mas ikaw pa ang nasasaktan sa huli. Ang mas masakit pa, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Kasi ginawa mo lang naman yung akala mong tama. And dito papasok ang video na ito. Dahil may isang bagay na bihirang binabanggit, halos walang nagtuturo. Pero tahimik na gumagana sa likod ng attraction. Hindi ito pick-up lines. Hindi ito pagiging mysterious kunwari. At lalong hindi ito manipulation. Tuli tungkol sa isang internal na kalidad ng lalaki na agad nararamdaman ng babae kahit wala ka pang sinasabi. Kapag wala ka nito, kahit anong effort mo, kulang. Kapag meron ka nito, kahit tumahimik ka lang, may epekto ka. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Hindi kita tuturuan kung paano manloko o mangkontrol. Ang itinuturo ko dito ay kung paano mo ibabalik ang balanse, kung paano ka tatayo bilang lalaking may direksyon, may prinsipyo, at hindi madaling galawin ng emosyon ng iba. Dahil sa totoo lang, ang lalaking madaling mamanipulate ay hindi kulang sa effort, kulang siya sa frame. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko itutuloy ang paglalabas ng mga topic na karamihan ay takot pag-usapan. Kaya kung isa ka sa mga matagal nang nanonood, alam mong hindi ito basta motivational talk. Ito ay mga konseptong kapag naintindihan mo, mag-iiba ang galaw ng mga babae sa'yo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang totoong nagpapa-attract sa babae at bakit kapag nakuha mo ito, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit sino. Attraction 1, hindi ka emotional na available sa lahat. Isa sa pinakatahimik pero pinakamalakas na dahilan kung bakit na-attract ang babae sa isang lalaki ay hindi dahil palagi siyang nandyan, kundi dahil hindi siya emotional na bukas sa kahit sino lang. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag pinakita nilang caring sila, open sila, handang makinig sa lahat ng problema. Mas magiging special sila sa babae. Pero ang nangyayari, nagiging emotional dumping ground ka. Nawawala ang polarity, nawawala ang mystery, and unti-unti bumababa ang attraction. Ang babae ay natural na sensitive sa emotional hierarchy. Ramdam nila kung ang emosyon mo ay hawak mo o hawak ng iba. Kapag mabilis kang mag-react, mabilis kang maapektuhan, at mabilis kang mag-adjust base sa mood niya, hindi ka niya nakikitang leader. Nakikita ka niya bilang extension ng emosyon niya. Sa attraction ng lalaking extension lang ay hindi exciting. Ang lalaking tunay na nakaka-attract ay may emotional availability pero may filter. Hindi lahat may access. Hindi lahat pinapapasok. Hindi lahat pinapakinggan ng buo. May sariling mundo, sariling direksyon at sariling emotional center. Kapag may babaeng pumasok sa mundo niya, bonus yun. Hindi requirement. At yan ang kaibahan ng lalaking hinahabol at lalaking naghahabol. Kapag hindi ka emotional na available sa lahat, nagbabago ang galaw ng babae. Mas nag-iingat siya sa sasabihin niya. Mas iniisip niya kung paano siya magpapakita. Mas nag-i-invest siya emotionally. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil nararamdaman niya na hindi ka basta-basta nakukuha. Ang emotional restraint ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging grounded. Ibig sabihin, hindi ka basta tinatablan ng drama, testing o pabago-bagong emosyon. Maraming lalaki ang natatakot gawin ito dahil iniisip nila baka mawala ang babae. Pero ang totoo diyang babae ay mas nawawala kapag ramdam niyang palagi kang available kahit hindi ka nire-respeto. Ang attraction ay hindi nabubuo sa palaging presence kundi sa controlled presence. Yung alam niyang nandyan ka, pero alam din niyang hindi ka basta-basta gagalawin ng kahit sino. Kapag natutunan mong i-control ang emotional access mo, biglang babaliktad ang dynamic. Hindi mo na kailangang mag-explain ng sarili mo. Hindi mo na kailangang maghabol ng validation. Dun mas lalo, hindi mo na kailangang i-prove ang worth mo. Kusang lumalabas ang curiosity. Kusang lumalabas ang attraction. Dahil ang lalaking may emotional discipline ay bihira. At ang bihira natural na hinahanap. Ito ang unang hakbang. Hindi ka nagbabawas ng value. Pinoprotektahan mo ito. And kapag nakita ng babae na hindi siya basta-basta ang sentro ng emosyon mo, doon ka nagsisimulang maging irresistible. Attraction 2, may sarili kang frame na hindi basta nababasag.
Isa sa pinakamalakas pero hindi napapansin na dahilan ng attraction ay kapag ang lalaki ay may sariling frame. Ibig sabihin, may sarili kang pananaw, prinsipyo, yung direksyon na hindi basta nababago kahit sino pa ang kaharap mo. Maraming lalaki ang nawawalan ng dating hindi dahil mali sila, kundi dahil nag-a-adjust sila ng pagkatao depende sa babaeng kausap nila. Kapag masaya ang babae, masaya rin sila. Kapag malamig ang babae, nagiging needy sila. Kapag sinusubok sila, nag-e-explain sila. Dito pa lang, talo na ang laban. Ang babae ay natural na sumusubok ng frame. Hindi ito masama, instinct ito. Gusto niyang malaman kung ikaw ba ay may sariling paninindigan o refleksyon lang ng emosyon niya. Kapag bawat biro niya ay pinapansin mo, bawat duda niya ay pinapaliwanag mo, at bawat pagbabago ng tono niya ay sinusundan mo, malinaw ang mensahe. Siya ang may hawak ng frame at ikaw ang sumasabay. Sa ganitong setup nawawala ang attraction kahit hindi niya namamalayan. Ang lalaking may sariling frame ay hindi palaban at hindi rin sunod-sunuran. Kalma siya, may sariling pacing. Kapag may sinabi ang babae na hindi tugma sa paniniwala niya, hindi siya agad nagtatanggol o nagmamakaawa. Hindi rin siya nagagalit. Simple lang, hindi niya pinapasok sa loob ang hindi niya kailangan. At dahil dito, ramdam ng babae na may bigat ang presensya niya. Kapag may sarili kang frame, nag-iiba ang galaw ng babae. Mas nag-iingat siya kung paano ka kakausapin. Mas iniisip niya kung paano siya magpapakita ng value. Hindi dahil tinatakot mo siya, kundi dahil nararamdaman niya na hindi ka madaling igalaw. Yung ganitong lalaki ay hindi kailangan mag-control. Ang presence niya mismo ang nagsiset ng tono ng interaction. Maraming lalaki ang natatakot magtayo ng sariling frame dahil iniisip nila baka hindi sila magustuhan. Pero ang totoo, mas hindi ka nagugustuhan kapag wala kang frame. Dahil ang lalaking walang frame ay madaling hulaan, madaling manipulahin at madaling palitan. Samantalang ang lalaking may malinaw na paninindigan ay nagiging reference point. May direksyon, may stability. At ang stability ay isang bagay na tahimik na hinahanap ng babae. Hindi mo kailangan ipilit ang frame mo. Hindi mo kailangang ipakita. Kailangan mo lang itong panindigan. At kapag nakita ng babae na hindi ka nawawala sa sarili mo kahit may pressure, doon nagsisimulang tumibay ang attraction. Hindi ito tungkol sa dominance sa salita. Ito ay dominance sa loob. Attraction 3. Hindi ka humihingi ng validation kahit kanino. Isa sa pinakamabilis pumatay ng attraction ay ang tahimik na paghahanap ng validation. Hindi ito laging halata. Minsan hindi ka naman nagmamakaawa. Hindi ka naman nagbebeg. Pero ramdam ng babae kung ang kilos mo ay may inaasahang kapalit. Kapag nag-joke ka para mapansin, kapag nag-effort ka para purihin, kapag may ginawa ka at umaasang may kapalit na lambing o assurance, dito pa lang, nawawala na ang balanse. Ang babae ay sobrang talas sa ganitong signal. Ramdam niya kung ang isang lalaki ay gumagalaw dahil buo siya o dahil gusto niyang patunayan ang sarili niya. Kapag ang galaw mo ay galing sa pangangailangan ng approval, kahit gaano ka pa kaayos magsalita, may kulang. May bigat na nawawala at ang attraction ay hindi nabubuo sa taong naghihintay ng go signal mula sa iba. Ang lalaking hindi humihingi ng validation ay hindi bastos at hindi rin detached. Normal siya. Relaxed. Hindi niya kailangang i-prove na matalino siya. Hindi niya kailangang ipakita na siya ang pinaka-interesting sa kwarto. Hindi rin siya natitinag kapag hindi siya pinansin agad. May sarili siyang kumpiyansa na hindi galing sa reaksyon ng babae, kundi sa sarili niyang direksyon. Kapag ganito ka, nagbabago ang dynamics. Biglang ang babae ang nag-iisip kung ano ang impression niya sa'yo. Siya ang nag-a-adjust ng energy. Siya ang mas nagiging aware sa kilos niya. Hindi dahil ini-ignore mo siya, kundi dahil wala kang hinihinging kapalit. At kapag walang hinihingi ang isang lalaki, nagiging misteryoso siya, nagiging unpredictable, at doon pumapasok ang attraction. Maraming lalaki ang natatakot mawala ang validation seeking dahil akala nila magiging boring sila. Pero kabaligtaran ng totoo. Ang lalaking hindi humihingi ng papuri ay nagmumukhang may sariling pamantayan, may sariling sukatan ng halaga. At ang taong may sariling sukatan ay bihira. Hindi siya umaasa sa likes, hindi siya umaasa sa reply speed, hindi siya nagiging anxious kapag tahimik ang kabilang side.
Kapag tinanggal mo ang pangangailangan ng validation, tinatanggal mo rin ang kapangyarihan ng iba na kontrolin ang emosyon mo. Hindi ka na madaling paikutin. Hindi ka na madaling paandarin ng mixed signals. At kapag nakita ng babae na hindi siya ang sentro ng kumpiyansa mo, doon ka nagsisimulang maging mataas ang value. Ang attraction ay hindi binibigay sa lalaking naghahanap ng approval. Ibinibigay ito sa lalaking alam na sapat na siya kahit walang pumapalakpak. At kapag ganyan ang energy mo, kahit wala kang gawin, may epekto ka. Attraction 4. Hindi umiikot ang mundo mo sa babae, may sarili kang buhay. Isa sa pinaka hindi direktang nakaka-attract pero pinakaramdam ng babae ay kapag ang isang lalaki ay hindi ginagawang sentro ng mundo ang babae. Maraming lalaki ang akala nila kapag binigay nila ang oras, atensyon, at availability nila ng buo, mas magiging mahalaga sila. Pero ang epekto kabaligtaran. Habang mas umiikot ka sa kanya, mas nawawala ang bigat mo. Habang mas ginagawa mo siyang priority kahit hindi pa kayo, mas bumababa ang attraction. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may sariling buhay, na gumagalaw kahit wala siya. May routine, may goal, may direksyon. Hindi siya naghihintay ng reply para maging okay ang araw niya. Hindi niya binabago ang plano niya dahil lang may message. Hindi rin siya nawawala sa sarili kapag tahimik ang babae. At dahil dito, nararamdaman ng babae na hindi siya ang sentro, kundi parte lang ng mas malaking mundo. Kapag ramdam ng babae na may sarili kang buhay, may dalawang bagay na agad na nangyayari. Una, tumataas ang respeto dahil hindi ka mukhang desperado. Pangalawa, lumalabas ang curiosity dahil iniisip niya kung saan napupunta ang atensyon mo. Hindi ito selos na pilit. Ito ay natural na paghila ng interest kapag hindi ikaw ang laging available. Maraming lalaki ang natatakot dito dahil iniisip nila baka isipin ng babae na wala silang pakialam. Pero malinaw ang kaibahan. Ang lalaking walang pakialam ay cold at disconnected. Ang lalaking may sariling buhay ay present pero hindi needy. Nandyan siya kapag nandyan siya. Pero kapag wala siya, may ginagawa siyang mahalaga sa kanya. At ang consistency ng ganitong energy ang nakaka-attract. Kapag hindi ka umiikot sa mundo ng babae, siya ang nagsisimulang umiikot sa iyo. Siya ang mas nag-i-initiate. Siya ang mas nagtatanong. Siya ang mas nagiging emotionally invested. Hindi dahil may ginawa kang trick, kundi dahil naramdaman niya na hindi ka basta mawawala sa sarili mo para lang sa atensyon niya. Ang attraction ay hindi nabubuo sa lalaking ginagawang sentro ang babae. Nabubuo ito sa lalaking may sentrong sarili. Kapag malinaw sa babae na may buhay kang hindi niya kontrolado, doon ka nagiging interesting. Doon ka nagiging grounded. Doon ka nagiging lalaki na hindi madaling palitan. At ayun, yun ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit bigla na lang na, attract ang babae sa isang lalaki nang hindi niya kailangan pilitin. Kung naintindihan mo at sinimulan mong i-apply ang mga ito sa sarili mo, makikita mo agad ang pagbabago sa dynamics. Hindi na ikaw ang nagmamadaling habulin. Hindi na ikaw ang laging nag-e-explain at hindi na ikaw ang madaling galawin ng emosyon ng babae. Sa halip, siya na ang magsisimulang mag-adjust, magsimulang mag-invest, and magsimulang maging interesado ng kusa. Kung gusto mo talagang mas lalong mapalakas ang dating mo at maging high-value male na hindi basta naaapektuhan ng emosyon ng iba, subscribe ka na sa channel na ito at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na tutulong sa iyo maging irresistible sa babae. Kung gusto mo, i-comment mo sa baba kung alin sa 4 na attraction points ang pinakagusto mong masterin. Kasi sa mga susunod na videos, sisid pa tayo sa mas malalim at advanced na tactics na bihirang ibahagi kahit sa training ng ibang dating coaches. At syempre, kung nakita mo nakapakipakinabang ito, i-share mo sa tropa mo o sa kakilala mong lalaking gusto ding maging mas confident at high value. Tandaan, hindi lang ito para makakuha ng babae, kundi para mas maging leader ka sa sarili mong life at hindi basta maapektuhan ng ibang tao. Kaya simulan mo na ngayon. I-apply mo ang mga strategies na ito at panoorin mo kung paano magbabago ang laro. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video kung saan lalong palalalimin natin ang psychology ng attraction